Sa malayong bayan ng Rojas sa Palawan, may nakilala kaming kambal, sina Chara at Sharina, na pinipilit mamuhay ng normal kahit magkadikit ang mga ulo. Sa tuwing lalabas ng bahay ang magkapatid na Chara at Sharina, sa ayaw at sa gusto nila, kailangan nilang magkasabay. Hindi pwedeng may mauuna at may maiiwan dahil ang kanilang mga ulo magkadikit. Na taong gulang na ang magkapatid. 6 na taon na rin nilang kalbaryo ang isa't isa dahil sila'y conjoined twins. Ihay mo sila, ihay. Ihay mo sila, ihay. Ihay mo na, bebe. Asan si Shara? Sino si Sharina? Bunso sa 5 anak ng mag-asawang Arnel at Sonia ang kambal. Ang kanilang palatandaan sa dalawa, si Sharina may puyo sa kilay. Mas matambok ang kanyang noo at mas madaldal ito, malambing at masunurin din. Si Chara naman may cleft palate, kaya hirap magsalita. May pagkasuplada rin daw ito at pirming ang gusto niya ang masusunod. Pag hindi mo naintindihan yung salita ni Shara, si Sharina yung tatanungin mo kung ano sinasabi nito. Bubuhati na sila ni Sonia. Katulong ang panganay niyang si Shai papunta sa papag, kung saan din sila kumakain ng nakahiga. Sama. Nasa gilid lang kasi ng kanilang ulunan ang pagkain na kailangan nga lang nilang kapain para maisubo. Para naman hindi sila mabilaukan sa pag-inom, sa botelya na may maliliit na butas nakalagay ang kanilang tubig. Sa tuwing sila na may papaliguan, sa lamesa sila inihihiga. Para mahubad ang kanilang damit, kailangang padaanin ng mga ito sa kanilang mga paa. Isaan? Wag. One, two, three, go! Ang pagbibihis naman mula sa paa, paitaas. Nakakatuwang malaman na sa kabila ng kanilang kondisyon, pumapasok sa eskwela sina Chara at Sharina. Sa ilalim ng SPED o Special Education Program ng paaralan, nakakapag-aral ang dalawa. Good morning, Kambal! Sa loob ng classroom, may sarili silang foam, kaya nakahiga habang nagkaklase. Mahirap po malamig yung sahig. Yung una nag-ano kami ng floor mat, tapos nilalagyan ng foam. Dahil hindi sila pwedeng gumamit ng mesa, clipboard na may papel ang hawak-hawak nila. Bumili po ako nitong clipboard, dinidikit ko ng packing tape para hindi lumipad-lipad yung papel. Ito siya, doon ang kanyang baling sa kabila, ang isa naman dito sa kabila. Ayon kay Teacher Raquel, mas madali raw turuan si Sharina kumpara kay Chara. Siyempre, nanay din ako. Yung kailangan na maano sila na matuto sila ng kung ano din yung kayang gawin ng mga normal na bata. Ano ginagawa niyo sa school? Laro muna kami. Tapos? Laro si ma'am. Si ma'am. Kay ma'am. Tapos, ano tinuturo sa inyo? 1, 1, 2, 3, 4, 5. Bili kayo mantika doon, Tita Tit, oh. Sa bahay, maaasahan daw ang dalawa. Pwedeng utusang bumili sa kalapit na tindahan. Nakakakilos naman sila ng sila lang. Nauutusan ko na po yan, ma'am. Pero kailangan, pag inutusan ko silang bumili halimbawa ng uling or mantika, yung isa bibit-bit ng pambili, yung isa naman yung lagayan. Kasi pag bigay mo yung isa doon sa sa isa lang, nag-aaway silang dalawa. Kailangan may tag-isa silang ginagawa. Balin mo ba? Mantika daw.
Oh. Ito na. Ganyan. Oh. Ako na kaya. Kaya ko ay. Saka, nagbili ka? Oo. Okay, salamat. At sa tuwing matatapos na ang araw, ang kanila raw pinaka-inaabangan ang pag-uwi ng kanilang ama. Lalo na kung may naarkila itong videoke. Nakita namin masaya talaga sila, nag-awit, nagsasayaw. Alos nga yung sahod ko sa trabaho ko, dito namin minsan kung may panganda kami. Salitan sila sa pagkanta. Pero dahil hindi pa sila nakakapagbasa ng lyrics, idinadaan na lang nila sa todong pagbirit. Ako lang mag-rebound. Jig, rebound, rebound. Rebound. Rebound, ito maliit. Ang isa pa sa nagpapabigat naman sa kalooban ni Sonia, ang kung ano-anong masasakit na salita raw na naririnig niya mula sa ibang tao. Sinasabihan ako na yung anak ko raw, kumbaga mga taga-ibang planeta, ganon, alien, ganyan. Pero okay lang sa akin, ma'am, kasi ang rason ko naman, ba't ko sila iintindihin? Hindi naman yan sila katulong sa akin. Mas nakakabigat yan sila pag iniintindi ko, kaya hinahayaan ko na yan sila, ma'am. Minsan pa nga raw may nag-alok na ipasok sa perya ang kanyang mga anak. Ang sagot ko sa kanila, hindi laruan yung anak ko. Kung kailangan ko rin naman ng pera, magtsatsaga ako, hindi ko kailangan yung mga bata na paglaruan para lang magkapera kami. Kung nakakaluwag-luwag daw ang pamilya, ipinapasyal nila ang kambal sa malapit na resort para mag-swimming. Gusto na lang dito sa Turbida. Hindi ba sila nahihirapan sa Hindi posisyon din? nila? Hindi. Hindi ka takot sa tubig? Hindi. Bakit? Ba't di kayo natatakot sa tubig? Hindi raw nakapagpa-ultrasound si Sonia nung ipinagbubuntis niya sina Chara at Charina. Ni hindi rin daw niya alam noon na kambal ang kanyang dinadala. Wala po noong ano rito sa amin, ultrasound. Kung mayroon man pong ultrasound, yung schedule. Ang sigurado lang daw niya ang kanyang pinaglihian, kambal na saging. Nakita ko na magkadikit yung saging, yun, binili ko siya, tapos nag-away pa kayo ng may-ari. Ayaw niya nga ibinta. Sabi ko nga sa kanya, bakit bilangin mo na tag-isa yung kambal na yan, bibilihin ko lang yan. At nung siya'y nanganak, kinailangan pa raw siyang ibiyahe ng mahigit 2 oras patungo sa syudad ng Puerto Princesa sa Palawan. Dapat humanganak lang sana ako dyan po sa Medicare. Yun nga lang, kaya hindi sila pwedeng lumabas kasi ang sabi po ng doktor, patay nga daw po sila. Kaya kailangan daw po akong i-cesarean sa Puerto. Craniopagus O conjoined twins na magkadikit ang ulo ang tawag sa kondisyon ng kamban. Depende rin niya kung ang magkadikit lang ba ay yung bungo, yung buto lang, pero magkahiwala yung tig-isang brain nila, or magkadikit sila pero hiwalay naman sila doon sa tinatawag na meninges o yung balot ng utak, o kung talaga shared yung utak. Kasi kung shared yung utak, maaari nga pwede mong hiwalayin pero mayroon namang magiging damage sa kanilang dalawa. Importante na yung mga workup, CT scan, mga MRI, gusto nating malaman kung ano magiging future nila kung paghihiwalayin sila. At kung pwede nga ba sila talagang paghiwalayin. Kiss mo ako. Kiss. Kiss mo ako. Umaasa ang pamilya na balang araw makakalipon sila ng sapat na salapi para mapa-opera ang kambal at mapaghiwalay ang mga ito. Ang kakailanganin nga lang, 1.3 million pesos. Si Arnel nagtatrabaho sa DPWH, housewife si Sonia. Madalas nga raw, hindi nila alam kung saan kukuha ng panggastos. Paano pa kaya ang kakailanganin sa operasyon? Hindi namin kayang gastusin. Ang sa akin lang yung trabaho ko, yun lang ang alalay talaga ng mga pagkain nila para mabuhay lang namin sila. Pero sa pag-opera talaga, hindi namin kaya. Bahala ng Panginoon kung ano talaga ibigay sa amin. Hindi naman pwede na hindi namin papirahan yung dalawa na yan. Paano kung wala na kami? Siyempre, mahirap po. Kung sakaling wala na sila. Kanya naman na nakikita namin na sitwasyon nila ngayon, nakakatanggal na sila ng pagod sa amin. Tapos pag inopera na mawala, parang mahirap po tanggapin.
Pero dahil wala po kaming magawa, kaysa naman po sa lumaki sila ng ganyan ang sitwasyon nila, bahala na po. Kung sakaling may tutulong man sa amin na sa operasyon nila, tatanggapin na lang po namin kung ano man po yung mangyari. Nasabi na rin daw sa kanila ng isang doktor dati pa na kapag pinaghiwalay ang kambal, baka manganib ang buhay ng isa. Siyempre, para akong pinagbubunggo sa dalawang malalaking bato, ma'am eh. Pag ganyan, mga anak ko kasi yan sila. Alam nga naman, pipili ako sa kanila kung sino sa kanilang dalawa. Huwag lang nila akong papipiliin. Bahala na si Lord kung sino ang ibigay niya sa akin at sino yung karapat dapat na ibigay niya at kung sino rin yung para sa kanya. Kailangan talagang pag-isipang mabuti at planuhin mabuti kung talagang kakayanin ang separation. Pinakamainam talaga na mahiwalay sila bago lumakad, bago magkaroon ng ulirat. Kasi ayaw natin na maka-experience pa sila, may maalala. So ideally, dapat tapos na lahat ng mga operasyon niya bago mag 2 years old eh. Morning! Good morning! Kumusta? Diretso ka nga. Diretso ka. Tuwing nagkakasakit nga raw ang isa sa kanila, nahahawa ang isa at si Chara ang masakitin. Ang problem sa kanila is yung immune system nila. Parang nag-a-adjust sila na kasi magkasama sila eh. So from time to time, nahahawa yung isa dun sa sakit ng isa. Ang assessment before sa kanila is nag-share sila sa isang blood vessel, especially yung sa brain nila. Kapag may infection, nagta-travel sa dugo. Samantala, ang isa sa makilalang NGO na tumutulong sa pagpapaopera o paghihiwalay ng conjoined twins, ang Tsuchi Foundation. Basically, 3 cases na ang nagalaw namin sa conjoined twins. These lives are living normal lives now and they're growing well and we're happy for them. May ospital sa Taiwan ang foundation na nagsispecialize sa paghihiwalay ng conjoined twins. Most likely, ang procedures namin will be gathering some information, example photos, mga x-rays. Then we'll be sending this to Taiwan for their references. Sa kanila namin inilapit ang kaso ni Chara at Charina. I believe this case was informed on us already. Kaya we're asking for mga pictures, mga basic papers niya. No, so, sa alam ko po, nilalakad na yata yan, tapos maipadala yan sa Taiwan. So, most likely, we're waiting for the response of Taiwan if it's feasible or if it's possible. I believe it won't take long kasi mabilis naman matingnan kaagad yan sa mga doctors lang. And baka hintayin lang natin mag-meeting para ma-assess ng team kung kaya ba talaga before they'll respond to us. Na in whatever means man, may kaya man kami or wala man, nandun ang aming pagdadasal sa itong pamilya na ito. Samantala, dahil malapit nang magpasukan, binigyan namin ng kambal ng ilang mga gamit pang eskwela at bago ring kutsyon. Ano yan siya? Ano yan siya? Sulat ko. Sulat ka? Yes. Yes. Wow, pag mo. Thank you daw. Thank you. Mautol. Ang utsun! Yay! Bansi. Kailangan nila ito, ma'am, kasi para Malapit sa po. pagbiga nila, ma'am, para hindi masakit sa likod nila yung ganito. Nakamamanghang pagmasdan ang kambal kung paano nila nakakaya ang isa't isa. Gayon din ang kanilang mga magulang na hindi lang doble ang pagkayod para sa kanila, kundi doble-doble rin o higit pa ang pagmamahal sa kanila.